Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magsimula na sa ating pong devotion at tayo pong lahat ay manalangin magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa po sa atin. Nawa, napanood niyo na po yung ating pong midweek. Kung hindi pa po, paki-replay po. Napakaganda lang mensahe ng Lord. Let's pray. Father God in heaven, thank you so much for this opportunity. Once again, mag-aaral kami ng iyong salita at meron kaming series po sa 4 na araw na mapag-uusapan at patuloy na ikaw pong mangusap sa puso ng bawat isa. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. And today, Lord God, patuloy na baguhin mo ang aming mga puso. Unti-unti magkaroon ng revival sa puso po namin, sa kaisipan po namin, sa mga sinasabi po namin, sa mga ginagawa po namin, Panginoon. At patuloy kami maging pagpapala sa maraming tao. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na araw-araw may salita. We pray, pour out your Spirit. Teach us today, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Alright, ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan po nating kapit lang. No? Sabihin nga po natin, kapit lang. Kapit lang. Praise God. Ang ating pong series po ngayon ay about being grateful. Madali bang magpasalamat kapag tayo ay natatakot, nahihirapan, at puno ng problema? Paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Ang ating pong series, Gratitude to God in All Circumstances. Awit 56 verse 3. Kapag ako'y natatakot, O aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Kapag ako'y natatakot, O aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Meron pong isang kwento, si Joshua ay isang mountain climber sa ganitong larangan. Kailangan maging physically active and mentally prepared dahil hindi pare-pareho ang taas sa mga bundok na aakyatin. Kadalasan, may iindahing physical pains o minsan naman ay may dadaan ng mountain trail na hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari. Mabuti na lang may kasama siyang tour guide na tutulong sa kanya para hindi maligaw at para makaiwas sa anumang posibleng aksidente o trahedya. Alam niyo po, sa buhay, may mga pagsubok tayong pagdaraanan na may kukumpara natin sa isang bundok na sobrang hirap akyatin. The feeling of uncertainty can sometimes create fear in our hearts that can paralyze us. Mapapasabi ka minsan, bakit naman sa lahat ng tao ay ako pa ang nakasalo ng matinding pagsubok sa buhay na ito? Sa mga pagkakataong ito, nare-reveal kung ano ang laman ng ating puso sa mga panahong nawawalan tayo ng pag-asa. Saan ba tayo pupunta? Kanino tayo kakapit kapag nagigipit? Tandaan niyo po ito, na nangako si Jesus na kapag tayo ay natatakot, maaari nating siyang lapitan at pagkatiwalaan sa pagharap sa iba't ibang uri ng suliranin sa ating pong buhay. Hindi tayo iiwan ni Jesus. Hindi lang siya parang tour guide sa isang mountain trail. Instead, sasamahan niya ang bawat isa po sa atin, anumang oras, anumang pagkakataon, sa hirap at ginhawa. Jesus is with you always. And you can put your hope in Him. To God be the glory. Sa oras po na ito po yung ating pong challenge. Tell Jesus about the problems or challenges you are experiencing now. Allow Him to speak to you by reading His Word, the Bible. Hold on to the promises of God and believe that He will carry you through all challenges. Maniwala ka at magpasalamat ka na sa Panginoon, may gagawin siyang maganda sa buhay mo. Remember this, that through all seasons of our life, you can put your hope in Jesus.
Amen and amen. Pwede po tayo manalangin. Sabihin po natin, Dear Jesus, in times of weakness and when facing challenges in life, help me to remember that you are with me. May I always fix my eyes on you and give me wisdom and strength to face the uncertainties of life. Thank you for your word today. In Jesus' name, amen and amen. Lord, maraming salamat po. Sa pagkakataong to, dasal ko lamang na sa bawat isa patuloy na makaranas ng masaganang pagpapala. Hindi lang sa pinansyal, kundi Lord God sa magandang kalusugan. Salamat po, ito po yung pagkakataon, Panginoon, na patuloy po na ikaw rin po mabigay ng kagalingan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Maranasan po nila, Panginoong Diyos, ang himala sa kanilang pangangatawan. Kahit cancer, Lord God, kaya mong pagalingin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig po ngayon. Lord, I pray ang kagalingan ay maranasan mo sa pangalan ni Jesus. We rebuke any sicknesses in your body in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat din po, Panginoon. Sa araw po na ito, dalangin ko, sino man po sa amin may anxiety at depression, wasakin mo po ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As I declare right now that the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and the Lord turn His face toward you and give you great peace. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and everybody says, Amen and amen. To God be the glory. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, and Jesus reigns. See you tomorrow sa ating panibagong topic sa series po natin is gratitude to God in all circumstances. Gratitude should be a continuous attitude. Magandang araw po sa inyong lahat. Kindly share this video at kung meron kayong concern, panalangin, counseling na kailangan, at may katanungan po, i-PM nyo lamang po ang page po na ito o ang inyong pong lingkod, Enrico Silverio Duyan, sa aking pong Facebook account at patuloy tayong magtulungan, magdala ng pasanin. To God be the glory. Amen and amen. See you tomorrow po.